Alright guys, welcome back to the latest episode of RRM. Sa previous episode na pag-usapan natin, Diwata, Mark Gamboa, and Camille Villar, new millennial love team. Yon, buya ka siya. Pinag-usapan din natin, among others, Willie Revillame, yan, Wawawi sa Senado, and then of course, ito yung penultimate candidate na pinag-usapan natin, Chavit Singson. Ito na, pumusta na si Ronald Llamas. For the first time, sigurado na hopeless case itong Chavit Singson. But I don't know, kami ni Mark parang pwede siyang Trump and Duterte in one eh. Di ba? Malayo. Ako, maliit din yung chance, pero Malayo. meron. Imposible yun. That's an impossibility. Ganito na lang, Ronald. Top 20. Ganito na lang. Okay, para fair. Top Ah, 20, pustahan tayo. Top 20 ba si Chavit or hindi? Doon na lang tayo kumusta. Hindi rin. Hindi. Di siya Parang magta-top 26. 20. 26, ganun. Okay. Ako feeling ko kaya pa niya top 20 kung Hindi magkulit-kulit siya siya. magta-top 20. Mark, tulungan natin para mag-top 20. Para may panalo tayo kay Sir Ronald. Pondohan niya yung kampanya ko. Hindi, joke lang. Isang iPhone 17. Joke lang po. Isang Yun iPhone lang. 17. Simpleng kampanya lang tayo. iPhone 17. Sige, next year ko na ibibigay sa'yo. Or if nanalo ako, ikaw magbigay sa next year. Ha? Pero kung nanalo kami, baka Xiaomi na lang ibigay. Now, pag-usapan natin, Sir Ronald, sabi ko nga, that was my best proof. Kasi dami nagtatanong, kailan na yung susunod yung RRM? Kasi ito na, ang dami na pangyayari, etc. Sabi ko, may lagnat si Sir Ronald. Tapos sabi ko, just to prove to you na meron siyang lagnat, pinakita ko yung interview mo kahapon kay fellow Ronald mo ba to? Para ang bait mo, Sir Ronald. Hindi ako sanay na hindi mo kinaskas. Mahirap pag-host ka dahil naglabas na ako ng statement na siya ay dapat ikulong ng ICC. Naglabas na ako ng statement na dapat kasuhan siya rito at dapat siya ay ikulong na. Naglabas na ako ng napakaraming statement tungkol sa testimony ni Espinido Sir, against anong him statement saan? sa mga interviews. Sa interview. Akala ko may Lahat. page ka na statement. Masyado ko siyang kinatay eh. Parang ang kaibahan sa Storycon kasi host ako eh. Yun lang yung show na host ako eh. So, tapos naka-Amerikana ko. Bawal eh. Hindi ka pwede. Kaya kinuha ko lang siya, binanatan ko lang siya nung binanatan niya si Ed Lingao. Sabi niya, ikaw Ed, bahala ka. Maniwala. Kanino ka maniniwala? No? Sa isang drug lord o sa isang former police chief ng PNP at present senator. Ikaw, bahala ka kung maniniwala ka ron. Di ba? Ganun niya. Medyo sumingit ako ng konti. Senator, di ba drug lord na si Espinosa nung ginawa niyo siyang testigo labang kay Laila de Lima? Di ba? Yun ang sinabi ko. Kasi sabi niya, wala daw sa Di ba drug lord na siya noon? No? Bilang Ganon. change Pero siya, ako di na, ba? mababa yung loob dahil host eh. No? Oo. Kaya, actually, nagdadalawang isip ako sa story ko dahil di ako makabanat pag host eh. Kaya nga nilabas ko to eh, yung kasama ni Oo. Steve to, nakatingin pa sa notes ni Espinosa eh, binabantay Oo. sarado. Tignan mo Naghugas talaga. kami. Ang sagot niya, Oo. hindi ako ang Hindi gumawa ako niyan. pumili. DOJ. Hindi, Oo. hindi ako gumawa ng case kwan dyan. Pero tingnan mo DOJ. siya, sobrang nakabantay kay Espinosa dito. Oo. No, but Sir Ronald, okay, Sir Ronald, aminin mo, sinabi mo Oo. doon, ayaw mo ba imbitahin i-hearing mo sa Senate para suntukin mo doon? Di ba may sinabi ka gano'n? Oo, Di ba gano'n. sabi niya, Ganun suntukin ko yan sa mukha, di ba? Sabi niya. ganun yung mga sundot ko. Tapos sabi niya, hindi na ako magpapahiring. Kasi daw maging mukhang self-serving. So, Bigyan ako, mo siya. passive-aggressive ako doon sa show na yon. Yun yung dalawang hirit ko sa kanya. But hindi kayo mag-Senate hearing para dun yung siya suntukin. Well, I mean, I that's what was I'm saying. passive. Para ako si Bongbong, passive-aggressive. No? Mark, balikan natin itong suntukan. Do you think napipikon na si Bato? I mean, do you think he's feeling the heat or you think he thinks he can get away? Kasi I was wondering, dun nag-file siya ng COC, di ba? Sa lahat ng DDS, siya lang hindi mabait kay BBM. Talagang all-out attack siya na witch hunt ito. I'm talking about yung speech lang after COC filing. Hindi ko na alam yung sinabi ng iba dyan. But dun sa COC filing, ang bait ni Bongo eh. Si Bongo parang, hindi, talagang malasakit program. Purong ganyan lang siya, di ba? Iniiwasan niya. Pati si Jamie Bondoc, andun daw siya para pasa ng treaties? Ronald, meron bang mga treaties ng Senate na pwede tumulong sa film industry? As if kulang tayong artista. Sabi ka ano to? Mutual artista defense treaty? Ano bang gusto niya? Reciprocal access to film industry treaty?
Nung ko lang narinig yun. Kailangan mo daw ng treaties para tulungan. Para sabi ka, kaya nga andyan na nga si Robin Hood Padilla, di ba? Nagpicture pa sila together. So I just found that kind of weird. Tapos, I know he's a newly, I don't know, or the minted lawyer or something, but it's not like he has established himself in the legal field. Wala pa naman siyang ginawa sa legal field, anything of note. But I just found it weird. But what I found more weird is mabait silang pareho. Pero si Bato hindi, di ba? Si Bato sabi niya, may witch hunt. May witch hunt talaga. Di ba? Ganun, witch hunt, witch hunt. Gumagano'n siya, di ba, Mark? Pero, Hoy, kasi siya directly ano eh. Yeah. Siya ang lahat, ano sa kanya eh, lahat ng EJK, lahat ng ano, siya yung directly na involved, siya yung talaga makakasuhan at pinaka nasa taas ng mga nangyayari nun after Digong eh. Tapos nung lumabas pa itong kay Garma, kay ano, kaya talagang immense pressure itong si Senator Bato eh. Dagdag mo pa yung sa ICC, yung sa Quadcom, sa lahat ng mga nangyayari, talagang hindi mo din masisi yung tao. Na parang ano na, feel niya eh, lahat ay pinagtutulungan siya. Masyado ng paranoid siguro. Pilit niya everyone is out to get him. masikip na yung kanyang mundo. Sobrang sikip na. Biro mo, pati si Ed Lingao, inaway. Pero ako, Ed ba siya sa akin? Hindi niya ako binati kahapon. Richard, di mo nahalata. Binati si Ami. Binati si Ed. Ako hindi binati. Hindi kami ni-mention. Tapos nung nagpaalam siya, nagpaalam kay Ami. Sa akin, hindi nagpaalam. Tapos all throughout ng interview niya, hindi siya nagsasalita sa akin. Kasi nga, Ronald kayong pareho. Alam sabi niya, bye Ronald. Ronald din siya. Gusto niya ganun. No, but balikan natin ito yes, hindi nangyari yung sinabi natin na potentially September, but actually big things happen over the past few weeks, di ba? Aminado si Bato na tinatawag na siya ng mga taga-ICC or at least people who claim to come from ICC. Alam natin, ICC is now looking for additional witnesses dito sa kaso niya. So if you follow Attorney Conti, no, who's an assistant, so she's tethered, no, dun sa ICC mechanism. You can see na even though hindi pa rin nangyari itong blue notice or red notice, we're kind of moving in that direction. So hinay-hinay lang kayo, wag kayo masyadong excited. So I understand why Bato is a bit really worried. So i-breakdown muna natin yan. So one is the Espinosa expose. And then the other one is the Garma one, which is actually even probably more explosive kasi involved na rin si Digong, Air, and Bongo. Earlier, yung Espinito. Si Bato, yeah, exactly. nun. So first, puntahan muna natin yung isa, yung witness kasi si Senator Laila De Lima is rightly, 'di ba? Really really pouncing on this issue dahil talaga siya yung pinaka-biktima itong fake na ginawa ng mga walang yang tong mga to, 'di ba? So, ganito lang Ronald, for the sake of argument, bakit natin paniwalaan itong self-confessed drug pusher, drug peddler, whatever, drug lord why should we believe him more than a senator of the republic, than a former PNP chief? Yun lang, Ronald, for the sake of argument. Dahil consistent yung sinabi niya dun sa all other witnesses, including the NBI witness. So lahat ng mga previous witness, katulad ni Kerwin Espinosa, medyo nahuli lang si Espinosa. Pero yung lahat ng mga witnesses, kaya nga napawalang sala na si Laila, di ba? Dahil lahat ng witnesses na most of them were convicted drug lords ay binawi na yung kanilang mga testimony. Especially yung NBI officer na nagtestigo. No? Actually, from the very start, hindi pwedeng gamiting testigo yung mga convicted drug lords. No? From the very start, hindi pwede. May rule dyan eh. Hindi pwedeng magtestigo yung mga convicted criminals. No, dahil nga convicted sila. Isa 'yun sa rights nila na nawala. No, na nawala. Kaya pero ito si Kerwin, ang problema lang dito, alam natin na self-confessed drug lord ito. Pero ngayon binabawi niya. At lahat ng drug cases niya, lahat o almost all, napawalang sala siya. No? Napawalang sala siya. Almost all cases against him, no? Ang inaamin na lang niya ngayon, siya ay user. Siya ay user, no? And he was pressured. He was pressured. Pero in fact, Yes. he also said na hindi niya ginagawa ito dahil tumatakbo siyang alkalde. He's willing daw to withdraw his COC. He's doing this for justice. Dahil pinatay yung tatay niya. Pinatay yung tatay niya, di ba, Ronald? Pero So, dati pa niyang binawi yung testimony niya. Hindi na ngayon binawi yung testimony niya. Binawi na niya yan before. binawi yung COC niya for mayor.
So, Hindi. so Yung hindi niya testimony niya, ginagamit. Hmm. yung testimony niya against Laila ay dati na niyang binawi. Oo, hindi bago ito ah. Ngayon lang nagkataon ginawa niya ito sa harap ng quad hearing. Pero dati binawi na niya 'yan, no? 1, 2 years ago. Sinabi niya na yung testimony niya labang kay Laila ay hindi totoo. No, wrong what I was mentioning. Yes, that's true. Ang mentioning ko Yeah. is, may mga nagsasabi kasi, bakit ngayon siya magsalita? Dahil election na ba na gusto niya magpapogi? So, di ba sinabi niya kay Dan Fernandez, no, willing naman ako i-withdraw yung aking COC for mayor. Kasi ito naman ay usapin dito yung aking ama na pinatay ng mga taong to. So, andito ako para sa hustisya. So, kasi motivation ng issue ngayon eh. Hindi lang bakit yan ang sinasabi, bakit ngayon niya sinasabi yan. So, yun yung explanation niya kay Congressman Fernandez, 'di ba? Dapat sinabi niya kay Dan na hindi lang ako ngayon nagsabi nito. Sinabi ko na to more than a year ago, no? Kaya nga nakatulong yung aking pag-atras ng aking testimony do sa kaso ni Laila, no? Before ikaw Mark, dapat ganun na sinabi niya kay Dan. ikaw Mark, first of all, ang read mo ba, nagre-resonate ba ito? Kasi ang nakita ko yung strategy ng mga DDS is to essentially essentially attack the messenger, 'di ba? Na drug ano naman 'to ba't tayo maniwala diyan? Of course. Oh, yung kay Kerwin hindi masyado. Kasi nga dahil nga doon sa link sa drugs and all Parang that. compromised So, ano na siya, compromised. compromise witness na siya eh. So, pero yung kay Garma ang mas may damaging siguro. Yun ang talagang may tama at ngayon galit na galit. Meron silang bagong kalaban ngayon. Pero nung isang araw, they were defending, they were protecting Garma. Ngayon, kalaban na nila, target na nila. Lahat ng pwedeng paninira dito kay Garma, yun yung ibabato ngayon. Lalo na't nagsalita na siyang ganyan. Okay. Mark, I agree with you. Please tell me what you think. Sa tingin ko, in terms of bringing down Duterte or something like that, siguro he's not as effective. But I think in terms of making it clear na talagang walang basihan yung mga pinagsasabi nila kay Senator De Lima, I think medyo may basis siya. And I think Senator De Lima, if you look at her videos and all, sobrang ganda na pinakita talaga. Walang kwenta talaga itong mga sinasabi nila as testimonies. Kasi, di ba Ronald, ito yung si Kerwin ang pinaka-notorious dun sa mga witnesses, di ba? Pinaka-dramatic. So, I agree with you, Mark, but I think from the angle of Senator De Lima, this is very, very important. Talagang political and psychological vindication, hindi lang legal 'di ba? But Mark, you were saying bakit kay Garma dahil naging dati ni Digong sila kami alam sa ganun si Dan Fernandez na naman, yun na naman tinatanong dahil po according to Montulfo, no? According to Montulfo. Pero nai-imagine ko lang kung anong feeling. Kung nilalagay ko yung sarili ko kay Digong, kung totoo yung mga bali-balita, yung mga chismis na ito ay dating babae ko. Karelasyon. Tapos may anak kami. Tapos nilagay ko sa ganito, nilagay ko sa ganyang pwesto, ganyan. Tapos ngayon babaliktad sa akin. Ano kaya nararamdaman ni Digong kung ganun talaga nga yung kanilang relasyon nitong si Garma? Di ba? Gaano kaya kabigat yun na parang pag-stab sa kanya na ganun? Pag ikaw kasi ay psychopath, Mark, dudulas lang sa'yo yan No, kasama 'yan sa ng psychopath. Hindi ka nakokonsensya, pero hindi mo rin pinapansin yung mga ganyang atake sa iyo. Parang ka lang, chill ka lang. Chill lang. Yun yung kung tatanungin mo yung mga psychologists, a psychopath, hindi siya maapektuhan ng ganyan. Medyo manhid nga. But Ronald, let's talk about the implication of this. Obviously, na-vindicate talaga yung lahat ng mga sinasabi ni Senator Trillanes throughout the years, di ba? Na ito na talaga. At I think Senator Trillanes was quite emotional and vindicated kanina in response to yung nakikita niya talaga itong mga expose nito. Just for the purpose of yung mga audience na hindi nila follow, di ba si Garman, nalaman yan dahil dun sa pinatay na high-level official, di ba? Which PCSO. Exactly. Ex-general, and we know he comes from a very powerful batch in PMA. So to take down someone like that, you need clearance from a very, very high level. Sir Ronald, can you shed light on that aspect first before we go dito sa latest episode niya on the Davao method, drug killing method? Well, meron kang dating board member ng PCSO na isang ex-general na inambush. No, inambush. Nakita ko pa yung video ng ambush na yun no. Pero ang sabi nila, itong general na ito ay nasa drug list daw ni Digong at the same time, no? Yun naman yung kanilang excuse kung bakit nagkaroon ng divine intervention sa kanya. Pero ayun din dahil
nililinis din ni Garma nung nag-take over siya sa PCSO board. At mukhang itong pinatay na ito ay isa sa mga hindi niya hawak. So, at napatunayan na nung bago nag-assume si Garma ng head ng PCSO, kumikita ang PCSO ng 8 to 12 billion papilis eh. Basta ang sigurado ay wala nang kita yung PCSO nung nag-take over si Garma. No? Kaya ang pinag-uusapan dito ay billions, no? Hindi hundreds of millions, billions. No? So the plot thickens. No, hindi lang ito usapin ng EJK, hindi lang ito usapin ng mga rogues in uniform. Pogo, Usapin yeah. ito ng Ng pera. malaking pera. Paano, alam mo, ang PCSO kasi, siya yung nagbibigay ng mga lisensya sa mga STL. At ang sinasabi nila, yung STL ay cover ng weteng. No? Cover ng weteng. Ibig sabihin, yung STL, which was supposed to legalize weteng, no, ay naging hawak ng mga weteng lords. No? Yun ang nangyari. No? Ibig sabihin, patuloy ang illegal gambling, pero meron kang STL na cover. Kaya lalong lumaki ang kita ng mga weteng lords using STL. So, pantua talagang sindikato ito, patong-patong. No? Patong-patong. No? National Syndicate Yun ang talaga. nangyari Yun yung dito. theory ni Trillanes, di ba? National Syndicate. Now, of course, the second part, Mark, you want to Sabi comment? nga ni Yeah. Sabi nga ni Espinido, the PNP is the biggest crime organization. Di ba yun ang sinabi niya last month? Yeah, the Yun ang last week. Yeah, testigo niya. exactly. Oh, Grabe yun, di oo. ba? Grabe yun. Grabe. Sabi nga ni Shell Jokno kanina, ay the Duterte government talagang ginawang killing machine. No? Killing machine. Hindi lamang money-making machine. Killing machine yung Philippine National Police. National Mafia nga. Mafia talaga. Kaya ito ay hindi lang usapin ng individual criminals. Hindi lang ito usapin ng mga law enforcers na nagpapanggap na law enforcers kundi deep within mga kriminal. Usapin ito ng ating institutions, no? Ang at stake dito ay yung ating justice institutions, law enforcement institutions, etc., etc. So ang toll nito ay hindi lamang dito sa mga individual na kriminal na ito. Ang toll nito Yung buong. ay sa buong bansa. Yun nga eh, grabe. Can we cut it off because I want to have a short episode. Pag-usapan natin, is really Duterte the worst ever president we have had? Kasi may mga nag-respond sa akin, sabi nila, paano si Marcos Sr.? My argument is that actually, Duterte in 3 years did more damage to human rights and everything than 20 years of Marcos. Forget about 6 years of Duterte. Let's talk about that kasi this is where, Mark, I want you to also talk about a little about Garma, no? In terms of yung expose, kasi pati si Bongo medyo damay na dito. The whole operation. Ronald, kailangan din ng totoong matrix na, hindi yung matrix na nilagay ka. Although I think you deserve to be in that other matrix. Kaya inggit ako na hindi ako nilagay. But let's talk about that very shortly lang. And then we can talk about opposition naman.